Alright, biyahe ulit tayo ng Isabela ngayon. Bali 4:30 na ng umaga. Yan, nakaka 193 kilometers na tayo. Monday ngayon, so biyahe tayo ng Isabela kahit na malakas ang ulan. Palabas na yung bagyong Hana. So, prepare na lang ako tapos biyahe na ako. Siguro mga bago mag-5, makakalis na ako dito sa Bulacan. Tapos doon na lang ulit ako magbibideo pagka may Biskaya na siguro ako para dire-diretso. Yan, dito ako nag 0 kilometer sa bahay. Alas 8 na ng umaga, dito na ako sa may Llanera, Nueva Ecija, dito sa may GT Oil. Maambon pa rin hanggang dito. Medyo malakas yung ambon. So doon na ako kakain banda sa may Karanglan siguro o kaya Santa Fe na. Alas 10 na, nandito na tayo sa may Dalton Pass, boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. So kakain muna ako. Nakaka 200 kilometers na pala tayo. Kasi kulubot na yung palad ko. Ibig sabihin niyan, gutom na. Pero ang hamog pa rin. Stop over muna ako dito. Kain muna ako ng baon ko, tosino. Tosino yan, muntikan lang nasunog. So kaya ako dito nag-stop over kasi sa area na to, yan, dyan mismo. 1 year ago, kasi lang 2022 ng September ata yun, October, dyan ako na-aksidente. Bali galing ako doon, Isabela, tapos pauwi ako ng Bulacan. May langis dyan sa area na yan. Ngayon galing ako doon, matakbo ko siguro mga 50 o 60. Pagkabig kong ganun dito, iba yung langis. Medyo mabilis yun tapos malakas ang ulan. Pagkagaling ko doon, pagkakabig ko dito, yun, dumulas yung gulong sa langis. Tapos dito ako napunta. Yan, kaya dito ako sa may bubong na to. Tingnan nyo to. Yan. Galing ako doon, tapos nung nag-slide ako, dumulas pa ako hanggang dito. Tapos dito ako sumilong nun. Laki nung tama ako sa nun sa siko. Kaya dito muna ako kakain. Galing yata yung langis na yun sa truck Bali may nag-request kasi ng isang nag-comment dun sa part 2 nitong Easy Ride series ko. Ilang kilometers daw inaabot ng isang buong tangke ng Easy Ride. Siyempre hindi ko naman sasagarin yun, pero hanggang lang siguro, hanggang blinking lang ako. Nakaka 200 kilometers may gitna ako, tapos nasa 3 pa lang nababawas. Hanggang mag-blinking, tsaka ako magpapagas. Tapos habang kumakain pala ako, may ipapakita ko sa inyo yung issue daw ng ER150Fi tsaka ERQ. Yung tungkol sa makina. Yung tungkol sa nakabukas daw sa makina. Tsaka yung crack daw sa may gilid, sa may lagayan ng langis. Ito, papakita ko sa inyo yung video. Ito yung sinasabi ng iba na may crack daw o may bukas daw sa makina. Siyempre pag madumi yung motor mo, tapos makikita mo na may opening na ganyan. Akala mo sira o Pero ang totoo niyan, design niyan. Siyempre ang manufacturer, hindi naman gagawa yan na may bukas sa makina. Tsaka tatagas na dapat yung langis kung bukas talaga yan. Next naman dito sa may lagayan ng langis yan. Marami kasing nagpo-post na may mga crack daw yung sa kanila ganyan. Pero hindi naman talaga crack yun. Sa kapal niyan, paano magkaka-crack? Tsaka, syempre isipin natin, kung may crack, dapat may tagas na ng langis yun. Bali yun, sa molde yun, nung pinaghulmahan ng makina. Nung binibuild yung makina. Ganyan talaga. Check nyo yung ibang mga motor. So sa Makutuwid, wala yun. Yung sinasabing may nakabukas sa makina na guhit na pahaba na gano'n. Hindi yun nakabukas. Kasi kung nakabukas yun, wala nang langis yun. Kumbaga, design lang yun nung makina. Hindi yun talaga nakabukas. Siyempre, sino ba namang tanga na manufacturer na gagawa ng makina na
na nakabukas. Tapos yung isa, yung sa may lagayan nun lang is, may crack daw. Sabi nung iba may crack daw, pero hindi crack yun. Tamolde lang yun nung ginagawa yung makina. Kasi kung crack yun, siyempre makikita mo may tumatagas na ng langis dun. Tapos sa kapal nung yung pagkakayari niyo, sa kapal nun, ala ka namang magka-crack agad-agad yun. Ito nga, tignan nyo, biniyahe ko. Umuulan, may bagyong, nakalabas na yung bagyong Goring, tapos ngayon, bagyong Hana, tapos habagat. 5 oras mahigit na ako bumabiyahe, puro ulan. Hindi mo na ako binigyan ng problema. Tapos yung issue sa mags na sinasabi, pinatunayan ko na rin yun sa part 1 and 2 na hindi nagka-crack ang mags. Depende na lang yun kung sobrang tigas ng gulong mo. So mamaya malalaman natin kung same ba ng fuel consumption pa rin. Pero paabutin ko hanggang sa mag-blinking yung fuel gauge niya. Tsaka ako magpapagas. Yan kasi nasa ano pa lang kalahati pa lang eh. Ayun, at tapos na akong kumain. Biyahe na ulit. Nung time na na-aksidente ako dito, mabuti walang ganong dumadaang na truck. Tsaka buti wala akong kasalubong na truck. Ganyan ako yung parang tricycle. Galing ako dyan. Tapos may langis dito. Kaya pagkaliko kong ganon, yun, nag-slide yung gulong ko. Buti walang kasalubong galing dito. Tanggal na ako ng kapote. Maraw no. Ganda ng view dito, banda sa may Aritaw. Green grass of home yan. Ang kapote ko wala rin kwenta eh. Ang lakas ng ulan oh. Para tuloy akong naihi. Basang basa oh. Pati loob ng t-shirt ko. Diyan ko na nilagay yung kapote ko. Tinaipan ko na lang. Sana hindi malaglag. Wala nang paglag yan. Puno na rin kasi di sa ilalim eh. Ang lakas ka ng hangin. Dito na ako sa may Bayumbong, 11:45 AM. So, 2 bar pa natitira. Bali, pagka nag-blink yung kulay pula na yan, yung letter E tsaka yung logo ng gas station, doon pa lang ako magpapagas. So, dito na ako sa may Shell sa Bayumbong. Check ko muna yung mags dito. Awa naman ng Diyos at walang crack. Hindi rin siya bengkong. Okay. Kabila. Yo. Ibig sabihin, goods talaga yung version 2 ng mags ng Easy Ride 150Q o kaya 150Fi. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Gusto ko na magpagas kanina eh, kaso hindi pa kasi blinking. Kaso ngayon naman inabutan ako ng blinking ng fuel gauge dito sa may bundok naman sa Jati. Akit ako ng bundok sa may Jati. Problema dito, wala yatang dito, gas station. So bagal-bagal lang mga tayo nagbi-blink eh, baka mamaya biglang dito na ulit ako sa Isabela, boundary ng Biskaya at Isabela to. Ayan, blinking gigs na tayo. Tapos tayo ng Porton, magmulaan sa lampas ng tulay sa may Magabag. Napagasa tayo dito sa may Porton.
Umabot yung aking blinking fuel gauge dito sa bayan ng Cordon. Papagas muna ako dito kay Mrs. G. Full tank po. Premium po. Yung green lang. Zero start po. Sige po. Ilang liters kaya yan? Galing akong Bulacan eh. Ayun. Oops. Okay na siguro. Oo na. Punong-puno. 455. Bali 6.9 liters. Okay, itong trip natin na 327.1 divide sa 6.9 liters, nag 47.4 km per 1 liter ako. Pero okay na rin, almost 50 kagaya dati, hindi naman nalalayo. Tipid pa rin. So yung blinking niya pala, may laman pa yun na 3 to 5 liters kasi bali ngayon 6.9 liters. Bali sabihin na nating 7. Tapos nung galing kasi sa kasa, pinultank ko siya, naka 10 liters ako. Hindi ko alam kung ilang liters ang nilagay sa kasa. Pero sabi nung iba kasi 12 liters daw ang capacity. Pero nung nilabas ko sa kasa, 10 liters lang napagas ko. So yung blinking niya, 3 to 5 liters pa laman nun. Hello. Nangitim na yung mga kalabaw dito kasi lagi silang nakabila. Ito, tisoy siguro to kasi namumula eh. Hello. Ayun o, kagaya ng mga ganyang kalabaw. Mga ano yan, tisoy o mistiso. Namumula sila pag nainitan. So, andito na ako ngayon sa bahay. At ayun na nga. Nakita natin na matipid pa rin talaga. Tapos yung mga issue na sinasabi, yung sa makina, yung may nakabukas daw, tapos yung merong crack. Hindi naman talaga issue yun. Tapos check ulit natin para sigurado yung mags. Wala, malinis na malinis. Ito may flash na. Sa molde lang yun yung akala nyo crack. Kasi ito hindi talaga to, yan hindi yan nakabuka, design yan. Kung nakabukas yan, di tagas na yung langis dyan. Dumi ng motor, pawasin ko na lang ito mamaya. So okay na, pwede na natin siyang i-for sale pagbalik ko ng Bulacan. Benta ko to na mga 66 presyong ERQ. Para ibang motor naman ang ating gagawa ng review. So isa-shoutout ko nga pala yung mga tropa ko dito sa Quezon City. Yo, what's up? G-San forever! Kami, mag-aalmusal kami. Meron pang isda. Pero kasama na rin yung Red Horse. What's up, motherfuckers? Yan pinakamalupit namin, si Siyempre. Boy Kulot. Kulot! Walang kulot dito! Hindi talaga siya kulot dito. Ano lang yan, parang edit lang yan. Walang kulot. Pag may nagsabing kulot dito.